Mga reforma sa edukasyon ang isinusulong ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 sa kanilang ulat kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama sa mga hakbang para bumuti ang pagkatuto ng mga mag-aaral, ang pagbuwag sa tinatawag na mass promotion o yung ipapasa ang mga mag-aaral na hindi pa handa sa susunod na baitang. Narito ang aking pagtuto. 5 sa bawat 10 mag-aaral na umaabot sa grade 3 ang hindi lubos na nakakaintindi ng kanilang binabasa na naaayon sa kanilang baitang. At pagtuntong ng grade 12, halos wala na ni isa sa bawat 100 mag-aaral ang may ganitong kakayahan. Ito ang nakababahalang findings sa isinagawang Comprehensive Rapid Literacy Assessment sa pagtatapos ng school year 2024-2025. Ito ang problemang naisolusyonan sa report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakapaloob dito ang mga hakbang at planong gagawin ng pamahalaan sa susunod na 10 taon para tugunan ang krisis sa edukasyon. 1.3 trillion pesos ang inilaang pondo para sa edukasyon sa 2026 national budget. Through this budget, we can hire more teachers, reduce their overall workload, implement learning recovery in reading, math, and science, expand school-based feeding programs, and construct more classrooms, further improving our educational system. Kasama rin sa plano ang problema ng malnutrisyon at nagsisimula ito kahit nasa sinapupunan pa lamang ng inang bata. Halos 1 sa bawat 4 na mag-aaral ang apektado nito, kaya bahagi ito ng planong isinumite sa Pangulo. 9.6 billion pesos ang budget ng DSWD para sa feeding program sa taong ito para sa 1.8 milyong bata sa loob ng 180 days. Yung nutritional health ng mga bata below 5 years old. Kasi lahat naman ng eksperto sinasabi nila na pag ang bata ay undernourished or malnourished bago tumapak ng K-12 ay napakahirap nang ma-recover yun. Bahagi rin ang plano ng pagbabawas ng subject para makatutok sa kung ano ang pinakamahalaga, ang pagbabasa o reading at mathematics. Kung dati 9 na subject ang meron sa isang batang grade 3, ngayon 5 na lang. Magkakaroon din ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program para matulungan ang mga nahuhuling bata. Hindi na rin hahayaan ang mass promotion o yung ipinapasa ang bata at hinahayaang umakyat ang baitang kahit hindi pa handa. Beginning of school year, binibigyan ng assessment test yung mga estudyante sa reading comprehension, sa math, sa science. Ang importante po ngayon ay mapakatch up natin lahat ng estudyante na currently nasa K-12. At sana, hindi na after classes natin pinapakatch up, but during classes, i-adjust natin para makahabol sila, makagraduate lahat na may reading comprehension, grade level. Pero lahat po yan dapat ay yan tuloy-tuloy na po yung progreso nila. Isa pa sa pinakamalaking problema ng sektor ng edukasyon na kailangan tugunan, ang kakulangan ng classroom. Sa pinakahuling datos ng DepEd, nasa 165,000 ang kulang na classroom sa buong bansa sa ngayon. Sa pulong sa economic team, ang pagtatuyo ng classroom ang pinatututukan ng Pangulo sa mga infrastructure projects. Samantala mga guro, babawasan ang trabahong administratibo para makatutok sa pagtuturo. May nilang pondo para sa 10,000 non-teaching positions ngayong taon. Bahagi ng 65,000 ang bagong mga posisyon para sa sektor ng edukasyon. Aminado ang Pangulo, mahabang panahon ang kailangan para masolusyonan ang mga problema sa edukasyon. This report shows us that we must think beyond the present, beyond my administration and current leadership, local leadership terms. It calls on government, educators, industries, and communities to improve our educational system into one that will prepare every Filipino to meet the challenges of our time.